Halos isang dekada nang nagtitinda ng strawberry sa Baguio City Public Market si Jane. Pero sa pag-usbong ng cashless transaction sa mga e-wallet applications, mas sanay pa rin ito sa tradisyonal na pag-aabot ng bayad. Mas may met no cash na lang. Ta isuti sa admit me na lang jay cash ti kinibos mi. Kaysa jay gikastahan mi amuno inaawat na wino saan. Ganito rin ang opinyon ni Aurora. Ang gusto namin yung mano-mano. At least yung mano-mano kasi, pag hinawakan mo yung pera nila, ma'am, alam mo na kung tama yung sukli mo o kulang yung sukli mo o yung iba kasi naiwan yung mga sukli nila. Saka mahirap yung sa GCash o ano mo sa cellphone, no? Eh syempre ma'am, may istorbo sa amin yun. Mabuti kung pa isa-isa, hindi eh. Sa pagsabay-sabay talaga malilito ka. Eh mamaya, ibang napindot mo, ibang napunta yung pera. Ay mas mainam pa yung ganito na lang, mano-mano na lang. Noong nakaraang taon, inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, DILG, at ng pamahalaang lungsod ang makabagong paraan ng pagbabayad. Ito ang Paling QR. Mainam na mainam po itong way of payment kasi po na yun dahil we know that Baguio City is a tourist market and not a lot of tourists bring cash in their travels, lalo na kung long staying. So that's really one way to utilize digital payments is pag nag-offer po kayo ng option, madali pong makakapagbayad sa inyo yung mga mamimili. Matapos ang isang taon, 60% ng mga tindera sa Baguio City Public Market ang gumagamit na ng cashless transaction. I'm proud to say po na ang Baguio po ang pilot city for this program, no, dito po sa ating Baguio Public Market. Maliban sa palengke, nais ring isulong ng BSP na gawing cashless ang pagbabayad sa mga pampublikong sasakyan, pero pinag-aaralan pa ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.